Tinawag ng Ama kay Jesucristo upang maging sambayanan ng mga taong may kaganapan ng buhay. Sumasaksi sa paghahari ng Diyos, nagsasabuhay ng misteryong Paskual sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kasamang mahal na Ina, ang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawayang Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang Inoong Jesucristo, bugtong ng anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang
banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag. Ang aking kaligtasan, aking karangalan, ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang.
Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na moog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ati lulunas. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Ang tanging tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong matatalos, tanang ating nilolob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo pang mabuhay
o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi makapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakariringal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay ginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong walang pangpananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito, ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo, kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanan ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ay pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, nawalan sila ng pananalig at pag-asa. Inihikayat sila ni Isaias na huwag mangamba at patuloy na manalig sa katapatan ni Yahweh, na tulad ng isang hindi makakalimot kailanman sa kanyang mga anak. Kaya nga po, ang pundasyon, pananalig, pagtitiwala at pag-asa, ang tuwinang daloy ng ating buong pagkatao, ng ating buong puso, ang buong kaisipan natin, ang pagbibigay ng isang pinakamalalim na paninindigan sa Diyos na siyang nagkakaloob ng lahat para sa ating kinakailangan at mga biyaya na ating binagkakaloob sa atin ng Diyos. At kay Apostol San Pablo ay pinapahayag tungkol ang misteryong nauukol sa Diyos bilang tagapamahala, at puno sila ng pagtitiwala sa Diyos na sa kanila'y siyang tangi at buhay at tunay na hukom ng kanilang mga banal na hadikain at gawain. Noong nakaraang Huwebes po, sa pagmimisa po ng ating Santo Papa ni Sa Francisco, ay bumanggit siya tungkol sa doble karang mga tao. Double life. Ibig sabihin, may iskandalo sa buhay ng isang tao na dalawa ang kanyang kinagagawian na gawain sa buhay. At ang ito nga ay ang binanggit niyang iskandalo. Ako ay Katoliko, ako'y laging dumadalo sa misa, at ako'y kabilang sa mga organisasyon ng simbahan, at iba pa, aktibo akong kumikilos sa pagbibigay ng mga pagtulong sa simbahan. Pero sabi ng Santo Papa, pwede kang maging Katoliko, pero hindi ka Kristiyano. Paano nga ba ito? Sinabi niya,
Binanggit niya po ang pinakamahalaga. Pwede kayong nagsisimba ngayon, pwede kayong linggo-linggo sumusunod at nagbibigay talaga ng laan para sa ating Panginoong Jesus Nazareno sa araw ng Pangilin. Pero sinasabi po ng Santo Papa, ikaw ba ay makatarungan sa iyong mga empleyado? Ikaw ba'y nagbabayad ng sapat? Ikaw ba'y nagbibigay ng karampatan? O ginagamit ang mga tao para ikaw ay yumaman kahit hindi sa pagbabayad ng sapat na sweldo sa inyong mga katulong? O ginagamit ang tao para magpayaman? O pwede kayo magsimba, external, pero wala ang pagkakristyano. Ginagamit ninyo ang isang maruming paraan upang umunlad ang inyong negosyo. Gumagamit tayo ng mga taong mangmang sa paghahanap buhay, ngunit hindi sapat at ibinibigay ang tamang sweldo. At hindi rin nagbibigay siguro ng SSS para sa kanila. Pwede tayong magsimba na magsimba, pero tinatanong po sa atin na bilang pahayag po ng Santo Papa, ano po ba ang tunay na Kristiyano? Sa ating pagbasa po ng Ebanghelyo ngayon, sa una, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. At hindi kayo pwedeng tayo ay sumamba sa salapi at ito ang ating maging Diyos. Ang tawag po ng Diyos sa atin ay maglingkod ng tapat, ng may tunay na pagtitiwala at pagsandal sa Diyos na siyang lahat ay nagkakaloob sa atin. Siya ang nagdudulot ng lahat. Siya ang nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Ngunit, hindi tayo maging alipin ng salapi at sa kabila nito at sukdulan na gamitin ang tao, lalo na upang kayo'y magpayaman. Gumagamit tayo ng mga taong nagpapagod sa mga negosyong ating pinagkakakitaan. At sinasabi po ng Panginoon na hindi tayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. At kung tayo po'y alipin ng ganitong uri ng pagkasugapa sa pagpapayaman, sukdulan na ginagamit ang tao, ang mga nagpapagod upang kayo yumaman, ngunit hindi sapat ang mga binibigay na mga dapat tanggapin na mga nagpapagod sa inyong mga negosyo, ay isang malaking katanungan sa harap ng Diyos. At sinabi po ng Santo Papa nung siya magmisa nung Huwebes, sabi niya, kung kayo ay kakatok sa pintuan ng langit, at ang pintuan ng langit, at kayo ay magpapakilala sa harapan ng Diyos at sasabihin, Panginoon, hindi niyo po ba ako natatandaan? Madalas po ako sa Quiapo, madalas po ako magsimba, lumalakad po ako ng paluhod, nagsasakripisyo po ako sa prosesyon, madalas po akong humalik sa iyong larawan dito, madalas po akong magsimba tuwing linggo, madalas po akong pumasok at magdasal sa simbahan. At ako po'y malapit na malapit sa iyo, Panginoon. Hindi mo po ba natatandaan? Marami po akong inaalay na mga offering sa iyo sa aking negosyo. Sabi ni Pope Francis, oo, natatandaan ko nga, at sa araw ng paghuhusga, natatandaan ng Diyos ang lahat ng karumihang ginagawa mo na pang-aapi sa mga taong mahihirap na ginagamit mo upang ikaw ay yumaman. Ang mga ninanakaw mo sa mga trabahador mo na naghihirap, nagpapagod, ngunit wala kang ibinibigay na karampatan upang tanggapin nila ang sweldo na kanilang pinagpaguran. At sasabihin ng Diyos, hindi kita kilala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na mangyari ang mga sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Kristong Diyos na Hari ay maipakilala ng ating simbahan sa mga bansang ang sinasambay ang kayamanan, manalangin tayo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang ating mga kabataan ay huwag mahumaling sa pagkain, inumin, damit, cellphone at mall, manalangin tayo. Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang maging marunong ang mga ama na magbigay ng mabubuting bagay na kailangan ng kanilang mga anak, manalangin tayo. Panginoon Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mayayaman ay tumulong sa mahihirap na dinaanan ng kalamidad, manalangin tayo. Panginoon Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, manahan nawa sa aming mga puso ang Espiritu Santo upang maging tunay kaming mga deboto ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Aniyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambanay niyang banal. Ama naming lumikay, pinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain at mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw tinatamasan namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay,
kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawa, nasa aking maawa't mahabag. Buhay ko may pagbantad, buhay ko may pagtangkan, sa'yo pa rin magtitiwala
kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling yan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling yan. Sa darating na unang araw ng Marso, ang Ash Wednesday, na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa kinagabihan ng Martes, bago ang Ash Wednesday, idaraos po ang pagsusunog ng mga lumang palaspas na binabasbasan at ginamit noong nakaraang Palm Sunday. Ang abong mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Inaanyayahan po kayong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating parokya, lalo na sa paglahok sa gawaing ito. Ang pagdiriwang na ito sa gabi ng Pebrero 28, pagkatapos ng huling misa sa ika-6 na gabi, ito ay makakatulong na tayo ay may handa sa pagbubukas ng panahon ng Kwaresma. Inaanyayahan po kayong dumalo at dalhin ang inyong mga lumang palaspas. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ngayong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kami pong dalawa ni Father Frank magbabasbas ng panghuling pagbabasbas. Doon po sa hindi pa nangungumpisal, kung more than 2 years na po kayo na hindi nagkukumpisal, inabot na po ng 5 years, 10 years, 15 years, 25 years, ay huwag po kayong pumila sana sa komunyon. Pumila po kayo sa pagkukumpisal para mga nakaimbak na kasalanan na hindi pa po natin naihingi ng tawad ay mawala po sa atin at makatanggap po tayo ng kapatawaran mula sa Diyos sa pamamagitan po ng sakramento. Araw-araw po may kumpisalan dito maliban sa linggo. Umaga hanggang gabi po ay nagpapakumpisal. Huwag po nating paabutin ng 40 years na hindi tayo nagkukumpisal. Ang mga nakaimbak na kasalanan na yan ay mananatili sa atin na hindi po natin pa nahihingi ng tawad. So gawin po natin paghahanda ngayong mahal na araw, lalong-lalo bago dumating po ang Miyerkules ng Abo, ang Ash Wednesday, na nakaredy po tayo, na tayo po'y makipag-connect uli sa Diyos. At ang naputol nating relasyon sa Diyos ay gawa ng kasalanan. Kailan po ulit ito maibabalik? Kapag tayo po'y nakipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan po ng sakramento ng kumpisal. Pwede kayo magsimba na magsimba, pero hindi tayo connected sa Diyos. Pwede tayo maging Katoliko, pero kung hindi tayo gumagawa ayon sa Kanyang kalooban, ay hindi tayo Kristiyano. So gawin po natin ang kalooban ng Diyos, isabuhay, at atin pong sundin ang atas ng simbahan. Salamat po. Tatas, para sa pagbibindisyon, yumuko kayo tanggapin ang pagbabasbas ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranghal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.